Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 31, ang mensahe ay nakinig. Ang kabanatang ito ay batay sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Mula sa Efeso, si Pablo ay nagtungo sa isa pang misyonero na paglalakbay, kung saan inaasahan niyang madalaw muli ang mga tagpo ng kanyang dating mga gawain sa Europa. Nang maghintay ng ilang panahon sa Troas, upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, nasumpungan niya ang ilan na handang makinig sa kanyang mensahe. Isang pinto ang nabuksan sa akin ng Panginoon, pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang mga gawain sa lugar na ito. Ngunit matagumpay tulad ng kanyang mga pagsisikap sa Troas, hindi siya maaaring manatili doon ng matagal. Ang pangangalaga ng lahat ng mga simbahan, at lalo na ng simbahan sa Korinto, ay nakatirik ng gusto sa kanyang puso. Inaasahan niyang makatagpo si Titus sa Troas at matutuhan mula sa kanya kung paano tinanggap ang mga salita ng payo at pagsaway na ipinadala sa mga kapatid na taga-Korinto, ngunit dito siya nabigo. Wala akong kapahingahan sa aking espiritu, isinulat niya hinggil sa karanasang ito, sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na aking kapatid. Kaya't umalis siya sa Troas at tumawid sa Macedonia, kung saan, sa Filipos ay nakilala niya si Timoteo. Sa panahong ito ng pagkabalisa hinggil sa iglesia sa Korinto, umaasa si Pablo sa pinakamahusay, ngunit kung minsan ang mga damdamin ng matinding kalungkutan ay dumaan sa kanyang kaluluwa, baka ang kanyang mga payo ay hindi maunawaan. Ang aming laman ay walang kapahingahan, ang isinulat niya pagkatapos, ngunit kami ay nababagabag sa bawat panig, sa labas ay mga away, sa loob ay mga takot. Gayunpaman, ang Diyos, na umaaliw sa mga nanglulumo, ay umali sa amin sa pagdating ni Tito. Ang tapat na mensaherong ito ay nagdala ng masayang balita na isang kahangahangang pagbabago ang naganap sa mga mananampalataya sa Korinto. Marami ang tumanggap sa tagubaylang nasa sulat ni Pablo at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang mga buhay ay hindi na isang kadastaan sa Kristyanismo, ngunit nagsagawa ng isang malakas na impluwensya pabor sa praktikal na kabanalan. Puno ng kagalakan, ang apostol ay nagpadala ng isa pang liham sa mga mananampalataya sa Korinto, na nagpapahayag ng kanyang kagalakan sa puso dahil sa mabuting gawain ginawa sa kanila, bagaman pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng isang liham, hindi ako nagsisisi, bagaman ako ay nagsisi. Kapag pinahirapan ng takot na ang kanyang mga salita ay hahamakin, minsan ay pinagsisihan niya na siya ay sumulat ng napakatindi at malubha. Ngayon ay nagagalak ako, ang pagpapatuloy niya, hindi dahil sa kayo ay nalungkot, kundi dahil sa kayo'y nalumbay hanggang sa pagsisisi, sapagkat kayo'y nangagdalamati ayon sa makadiyos na paraan, upang kayo ay makatanggap ng kapahamakan sa pamamagitan namin sa wala. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi pagsisihan. Ang pagsisisi na dulot ng impluwensya ng banal na biyaya sa puso ay haantong sa pagtatapat at pagtalikod sa kasalanan. Ganyan ang mga bunga na ipinahayag ng apostol na nakita sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto. Anong pagmamalasakit ang ginawa nito sa inyo? Oo. Anong paglilinis ng inyong sarili? Oo. Anong galit? Oo. Anong takot? Oo. Anong matinding pagnanasa? Oo. Anong sigasig? Sa loob ng ilang panahon ay dinadala ni Pablo ang isang pasanin ng kaluluwa para sa mga simbahan, isang pasanin na napakabigat na halos hindi niya ito matiis. Sinikap ng mga huwad na guro na sirain ang kanyang impluwensya sa mga mananampalataya at ipilit ang kanilang sariling mga doktrina sa lugar ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mga kalituhan at panghihina ng loob kung saan si Pablo ay napalibutan ay nahayag sa mga salitang, "Kami ay napilit ng walang sukat, ng higit sa lakas, ano pat kami ay nawala ng pag-asa maging sa buhay." Ngunit ngayon ang isang dahilan ng pagkabalisa ay inalis. Sa balita ng pagtanggap ng kanyang liham sa mga taga-Korinto, bumukas si Pablo sa mga salita ng pagsasaya. Purihin ang Diyos, maging ang Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo, ang Ama ng mga awa, at ang Diyos ng lahat ng kaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian, upang ating maaliw sila na nasa anumang kabagabagan, sa pamamagitan ng kaliwan na ating inaaliw ng Diyos. Sapagkat kung paanong ang mga paghihirap ni Kristo ay sumasagana sa atin, gayon din naman ang ating kaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. At kung kami ay nagdadalamati, ito ay para sa inyong kaliwan at ikaliligtas, na mabisa sa pagtitiis ng gayon ding mga pagdurusa na aming dinaranas din, o kung kami ay inaaliw,
Ito ay para sa inyong kaliwan at kaligtasan. At ang aming pag-asa sa inyo ay matatag, sa pagkaalam, na kung paanong kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa, ay gayon din naman kayo sa kaliwan. Sa pagpapahayag ng kanyang kagalakan sa kanilang muling pagbabalik loob at sa kanilang paglago sa biyaya, ibinigay ni Pablo sa Diyos ang lahat ng papuri para sa pagbabagong ito ng puso at buhay. Salamat sa Diyos, bulalas niya, na siyang laging nagpapangyari sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo, at ipinahahayag ang samyu ng kanyang kaalaman sa pamamagitan natin sa bawat lugar. Sapagkat tayo sa Diyos ay isang masarap na amoy ni Kristo, sa kanila na nanggaligtas, at sa kanila na nangapapahamak. Nakaugalian noon na ang isang general na nagtagumpay sa pakikidigma ay magdala sa kanyang pagbabalik ng isang tren ng mga bihag. Sa gayong mga pagkakataon ay hinirang ang mga tagapagdala ng insenso, at habang ang hukbo ay matagumpay na nagmarcha pauwi, ang mabangong amoy ay para sa mga bihag na itinalagang mamatay, isang sarap ng kamatayan, na nagpapakita na sila ay malapit na sa oras ng kanilang pagpatay, ngunit sa mga bilanggo na nakasumpong ng pabor sa kanilang mga bihag, at ang mga buhay ay dapat iligtas, ito ay isang sarap ng buhay. Dahil ipinakita nito sa kanila na malapit na ang kanilang kalayaan. Si Paul ay puno na ngayon ng pananampalataya at pag-asa. Nadama niya na si Satanas ay hindi dapat magwagi sa gawain ng Diyos sa Korinto, at sa mga salita ng papuri ay ibinuhos niya ang pasasalamat ng kanyang puso. Siya at ang kanyang mga kapwa manggagawa ay ipagdiriwang ang kanilang tagumpay laban sa mga kaaway ni Kristo at sa katotohanan, sa pamamagitan ng pagsulong na may bagong kasigasigan upang palawakin ang kaalaman ng tagapagligtas. Tulad ng insenso, ang halimuyak ng ebanghelyo ay dapat ikalat sa buong mundo. Sa mga taong dapat tumanggap kay Kristo, ang mensahe ay magiging sarap ng buhay tungo sa buhay, ngunit sa kanila na magpapatuloy sa kawalan ng pananampalataya, isang amoy ng kamatayan hanggang sa kamatayan. Napagtanto ang napakalaking laki ng gawain, napabulala si Pablo, sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Sino ang may kakayahang ipangaral si Kristo sa paraang ang kanyang mga kaaway ay walang makatarungang dahilan upang hamakin ang mensahero o ang mensahe na kanyang dinadala? Nais ni Pablo na itanim sa mga mananampalataya ang solemneng pananagutan ng ministeryo ng Ebanghelyo. Ang katapatan sa pangangaral ng salita, na kaysa ng isang dalisay, pare-parehong buhay, ay makapag-iisang magagawa ang mga pagsisikap ng mga ministro na katanggap-tanggap sa Diyos at kapakipakinabang sa mga kaluluwa. Ang mga ministro sa ating panahon, na nabibigatan ng pakiramdam ng kadakilaan ng gawain, ay maaaring bumulalas kasama ng apostol, sino ang sapat para sa mga bagay na ito. May mga nagsumbong kay Paul ng pagpuri sa sarili sa pagsulat ng kanyang dating liham. Tinukoy ito ngayon ng apostol sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga miyembro ng simbahan kung kaya nila hinuhusgahan ang kanyang mga motibo. Nagsisimula ba tayong muli na papurihan ang ating sarili? Nagtanong siya, o kailangan namin, gaya ng iba, ng mga sulat ng papuri sa iyo, o ng mga sulat ng pagpupuri mula sa iyo? Ang mga mananampalataya na lumilipat sa isang bagong lugar ay kadalasang may dalang mga liham ng papuri mula sa simbahan kung saan sila dati ay nagkakaisa. Ngunit ang mga nangungunang manggagawa, ang mga tagapagtatag ng mga simbahang ito, ay hindi nangangailangan ng gayong papuri. Ang mga mananampalataya sa Korinto, na naakay mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ay sila mismo ang lahat ng rekomendasyon na kailangan ni Pablo. Ang kanilang pagtanggap sa katotohanan, at ang pagbabagong ginawa sa kanilang buhay, ay nagbigay ng mahusay na patuto sa katapatan ng kanyang mga gawain at sa kanyang autoridad na payuhan, sawayin, at humimok bilang isang ministro ni Kristo. Itinuring ni Pablo ang mga kapatid na taga-Korinto bilang kanyang patuto. Kayo ang aming sulat, sabi niya, na nasusulat sa aming mga puso, nakilala at nababasa ng lahat ng tao, yamang kayo ay hayag na ipinahayag na kayo ay sulat ni Kristo na aming pinaglingkuran, na isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng buhay na Diyos, hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng laman ng puso. Ang pagbabagong loob ng mga makasalanan at ang kanilang pagpapakabanal sa pamamagitan ng katotohanan ay ang pinakamatibay na patunay na maaaring taglayin ng isang ministro na tinawag siya ng Diyos sa ministeryo. Ang katibayan ng kanyang pagkaapostol ay nakasulat sa puso ng mga nagbalik loob, at nasaksihan ng kanilang mga bagong buhay. Si Kristo ay nabuo sa loob, ang pag-asa ng kaluwalhatian.
Ang isang ministro ay lubhang pinalalakas ng mga tatak na ito ng kanyang ministeryo. Ngayon ang mga ministro ni Kristo ay dapat magkaroon ng kaparehong patutu gaya ng ibinigay ng iglesia sa Korinto sa mga gawain ni Pablo. Ngunit kahit na sa panahong ito ay maraming mangangaral, may malaking kakapusan ng may kakayahan, mga banal na ministro, mga lalaking puspos ng pag-ibig na nananahan sa puso ni Kristo. Ang kapalaluan, tiwala sa sarili, pag-ibig sa mundo, paghahanap ng kamalian, kapaitan, inggit, ang bunga ng maraming nag-aangking relihiyon ni Kristo. Ang kanilang mga buhay, na lubhang kabaligtaran sa buhay ng tagapagligtas, ay kadalasang nagbibigay ng malungkot na patuto sa katangian ng gawaing ministeryo kung saan sila ay napagbagong loob. Ang isang tao ay walang higit na karangalan kaysa sa tanggapin ng Diyos bilang isang mahusay na ministro ng Ebanghelyo. Ngunit ang mga biniyayaan ng Panginoon ng kapangyarihan at tagumpay sa kanyang gawain ay hindi ipinagmamalaki. Kinikilala nila ang kanilang buong pag-asa sa Kanya, na pagtatanto na sa kanilang sarili ay wala silang kapangyarihan. Kasama ni Pablo sinasabi nila, hindi sa kami ay sapat sa aming sarili na isipin ang anuman na gaya ng aming sarili, ngunit ang aming kasapatan ay sa Diyos, na siya rin ginawa sa amin na mga ministro ng bagong tipan. Ang isang tunay na ministro ay gumagawa ng gawain ng guro. Nadarama niya ang kahalagahan ng kanyang gawain, na pagtatanto na itinataguyod niya sa simbahan at sa mundo ang isang kaugnayang katulad ng itinaguyod ni Kristo. Siya ay gumagawa ng walang pagod upang akayin ang mga makasalanan sa isang mas marangal, mas mataas na buhay, upang matamo nila ang gantimpala ng mananagumpay. Ang kanyang mga labi ay dinampi ng isang buhay na uling mula sa altar, at itinaas niya si Jesus bilang tanging pag-asa ng makasalanan. Alam ng mga nakakarinig sa kanya na siya ay lumapit sa Diyos sa same time, mabisang panalangin. Ang banal na espiritu ay sumakanya, nadama ng kanyang kaluluwa ang mahalaga, makalangit na apoy, at nagagawa niyang ihambing ang mga espiritual na bagay sa espiritual. Binigyan siya ng kapangyarihan para wasakin ang mga kuta ni Satanas. Ang mga puso ay nadudurog sa kanyang paglalahad ng pag-ibig ng Diyos, at marami ang naakay na magtanong, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Kaya't yamang nasa amin ang ministeryong ito, gaya ng pagkahabag sa amin, ay hindi kami nanghihina, kundi tinalikuran ang mga natatagong bagay ng kalikuan, na hindi lumalakad sa katusuhan, ni gumagamit man ng salita ng Diyos na may daya, ngunit sa pamamagitan ng pagpapakita ng katotohanan ay ipinagtatagubilan ang ating sarili sa budi ng bawat tao sa paningin ng Diyos. Datapwat kung ang ating ebanghelyo ay nakukubli, ito'y natatago sa kanila na nangaliligaw. Nasa kanya'y binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, ay hindi samilang sa kanila. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos, na nag-utos sa liwanag na sumikat mula sa kadiliman, ay nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Kaya pinalaki ng apostol ang biyaya at awa ng Diyos, na ipinakita sa sagradong pagtitiwala na ipinagkatiwala sa kanya bilang isang ministro ni Kristo. Sa sagaan ng awa ng Diyos siya at ang kanyang mga kapatid ay napanatili sa kahirapan, kapigatian, at panganib. Hindi nila tinularan ang kanilang pananampalataya at pagtuturo upang umangkop sa mga naisin ng kanilang mga tagapakinig, ni itinago ang mga katotohanang mahalaga sa kaligtasan upang gawing mas kaakit-akit ang kanilang pagtuturo. Iniharap nila ang katotohanan ng may simple at malinaw, na nanalanggan para sa paniniwala at pagbabagong loob ng mga kaluluwa. At kanilang pinagsikapan na iayon ang kanilang paggawi sa kanilang pagtuturo, upang ang katotohanang iniharap ay makapagbigay ng sarili sa budi ng bawat tao. Taglay namin ang kayamanang ito, ang pagpapatuloy ng apostol, sa mga sisidlang lupa, upang ang kadakilaan ng kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi sa amin. Maaaring ipahayag ng Diyos ang kanyang katotohanan sa pamamagitan ng walang kasalanan ng mga anghel, ngunit hindi ito ang kanyang plano. Pinipili niya ang mga taong napapaligiran ng kahinaan, bilang mga instrumento sa paggawa ng kanyang mga plano. Ang hindi mabibayling kayamanan ay inilalagay sa mga sisidlang lupa. Sa pamamagitan ng mga tao, ang kanyang mga pagpapala ay dapat iparating sa mundo. Sa pamamagitan nila ang kanyang kaluwalhatian ay sumikat sa kadiliman ng kasalanan.
Sa mapagmahal na ministeryo sila ay dapat makipagkita sa mga makasalanan at nangangailangan, at akayin sila sa krus. At sa lahat ng kanilang gawain ay dapat nilang ibigay ang kaluwalhatian, karangalan, at papuri sa Kanya na higit sa lahat at higit sa lahat. Sa pagtukoy sa sarili niyang karanasan, ipinakita ni Pablo na sa pagpili ng paglilingkod kay Kristo ay hindi siya naudyukan ng makasariling mga motibo, sapagkat ang kanyang landas ay dinaanan ng pagsubok at tukso. Kami ay nababagabag sa bawat panig, ang isinulat niya, ngunit hindi nababagabag, kami ay nalilito, ngunit hindi nawalan ng pag-asa, inuusig, ngunit hindi pinabayaan, itinapon, ngunit hindi nawasak, laging dinadala sa katawan ang pagkamatay ng Panginoong Hesus, upang ang buhay din ni Hesus ay mahayag sa aming katawan. Ipinaalala ni Pablo sa kanyang mga kapatid na bilang mga sugo ni Kristo siya at ang kanyang mga kapwa manggagawa ay patuloy na nasa panganib. Ang hirap na dinanas nila ay nauubos ang kanilang lakas. Tayo na nabubuhay, ang isinulat niya, ay laging ibinibigay sa kamatayan alang-alang kay Hesus, upang ang buhay din ni Hesus ay mahayag sa aming may kamatayang laman. Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, ngunit ang buhay sa inyo. Sa pisikal na pagdurusa sa pamamagitan ng kahirapan at pagpapagal, ang mga ministrong ito ni Kristo ay umaayon sa kanyang kamatayan. Ngunit yaong gumagawa ng kamatayan sa kanila ay nagdudulot ng espiritual na buhay at kalusugan sa mga taga-Korinto, na sa pamamagitan ng paniniwala sa katotohanan ay naging mga kabahagi ng buhay na walang hanggan. Dahil dito, ang mga tagasunod ni Hesus ay dapat mag-ingat na huwag lumaki, sa pamamagitan ng kapabayaan at kawalang kasiyahan, ang mga pasanin at pagsubok ng mga manggagawa. Kami ay nagtataglay ng gayon ding espiritu ng pananampalataya, patuloy ni Pablo, ayon sa nasusulat, ako ay sumampalataya, at kaya't ako ay nagsalita, sumasampalataya rin kami, at sa makatuwid ay nagsasalita. Ganap na kumbinsido sa katotohanan ng katotohanang ipinagkatiwala sa kanya, walang makapag-udyok kay Pablo na hawakan ang salita ng Diyos ng may pandaraya o itago ang mga pananalig ng kanyang kaluluwa. Hindi siya bibili ng kayamanan, karangalan, o kasiyahan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga opinyon ng mundo. Bagamat nasa patuloy na panganib ng pagkamartir dahil sa pananampalatayang ipinang-aral niya sa mga taga-Korinto, hindi siya natakot, dahil alam niya na siya na namatay at muling nabuhay ay bubuhayin siya mula sa libingan at ihaharap siya sa Ama. Ang lahat ng bagay ay para sa inyong kapakanan, ang sabi niya, upang ang saganang biyaya ay sa pamamagitan ng pagpapasalamat ng marami ay dumami sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi para sa pagpapalaki ng sarili ay ipinang-aral ng mga apostol ang Ebanghelyo. Ang pag-asa ng pagliligtas ng mga kaluluwa ang nagbunsod sa kanila na italaga ang kanilang buhay sa gawaing ito. At ang pag-asang ito ang pumipigil sa kanila na huminto sa kanilang mga pagsisikap dahil sa nanganganib na panganib o aktwal na pagdurusa. Dahil dito, ang pahayag ni Pablo, hindi kami nanghihina, ngunit kahit na ang ating panlabas na pagkatao ay namamatay, ang panloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Nadama ni Pablo ang kapangyarihan ng kaaway, ngunit bagamat humihina ang kanyang pisikal na lakas, gayon may tapat at walang pag-aalinlangan ay ipinahayag niya ang Ebanghelyo ni Kristo. Nakasuot ng buong baluti ng Diyos, ang bayaning ito ng krus ay sumulong sa labanan. Ang kanyang tinig ng kasiyahan ay nagpahayag sa kanya ng tagumpay sa labanan. Itinuon ang kanyang tingin sa gantimpala ng matatapat, bumulalas siya sa tono ng tagumpay, ang aming magaang pagdurusa, na sa isang sandali lamang, ay gumagawa para sa amin ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian, samantalang kami ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Napakataimtime at nakaaantig ang panawagan ng apostol na muling isaalang-alang ng kanyang mga kapatid na taga-Korinto ang walang kapantay na pag-ibig ng kanilang manunubos. Nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, isinulat niya, na, bagaman siya ay mayaman, gayon may naging dukha siya, para sa inyo, upang kayo sa pamamagitan ng kanyang karalitaan ay yumaman. Alam mo ang taas kung saan siya yumuko, ang lalim ng kahihiyan kung saan siya bumaba. Nang minsang pumasok sa landas ng pagtanggi sa sarili at pagsasakripisyo, hindi siya lumihis hanggang sa ibinigay niya ang kanyang buhay. Walang pahinga para sa kanya sa pagitan ng trono at ng krus. Ang mga punto sa puntong si Pablo ay nagtagal,
upang ang mga dapat magbasa ng kanyang sulat ay lubos na maunawaan ang kahangahangang pagpapakababa ng tagapagligtas para sa kanila. Iniharap si Kristo bilang siya noong kapantay niya ang Diyos at kasama niya ang pagtanggap ng pagpupugay ng mga anghel. Tinunto ng apostol ang kanyang landas hanggang sa maabot niya ang pinakamababang lalim ng kahihiyan. Naniwala si Paul na kung mauunawaan nila ang kamangha-manghang sakripisyong ginawa ng kamahalan ng langit, lahat ng pagkamakasarili ay aalisin sa kanilang buhay. Ipinakita niya kung paano isinantabi ng anak ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, kusang loob na ipinailalim ang kanyang sarili sa mga kondisyon ng kalikasan ng tao, at pagkatapos ay nagpakumbaba siya bilang isang alipin, naging masunurin hanggang kamatayan, maging ang kamatayan sa krus, Filipos Kapitulo 2 versikulo 8, upang maiangat niya ang nahulog na tao mula sa pagkasira tungo sa pag-asa at kagalakan at langit. Kapag pinag-aaralan natin ang banal na katangian sa liwanag ng krus, makikita natin ang awa, lamang, at pagpapatawad na pinaghalo ng katarungan at katarungan. Nakikita natin sa gitna ng trono ang isa na nagtataglay sa mga kamay at paa at tagiliran ng mga marka ng pagdurusa na tiniis upang ipagkasundo ang tao sa Diyos. Nakikita natin ang isang ama, walang katapusan, naninirahan sa liwanag na hindi malapitan, ngunit tinatanggap tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga merito ng kanyang anak. Ang ulap ng paghihiganti na nagbabanta lamang sa paghihirap at kawalan ng pag-asa, sa liwanag na naaninag mula sa krus ay naghahayag ng sulat ng Diyos, mabuhay, makasalanan, mabuhay. Kayong nagsisisi, mga kaluluwang nananampalataya, mabuhay. Nagbayad na ako ng ransom. Sa pagmumuni-muni kay Kristo tayo ay nananatili sa dalampasigan ng pag-ibig na walang sukat. Sinisikap naming sabihin ang pag-ibig na ito, at nabigo kami ng wika. Isinasaalang-alang natin ang kanyang buhay sa lupa, ang kanyang sakripisyo para sa atin, ang kanyang gawain sa langit bilang ating tagapagtanggol, at ang mga mansyon na inihahanda niya para sa mga nagmamahal sa kanya, at maaari lamang nating ibulalas, o ang taas at lalim ng pag-ibig ni Kristo. Narito ang pag-ibig, hindi sa ating inibig ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak upang maging pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Masdan, anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, na tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. Unang Juan Kapitulo 4 versikulo 10, 3:1. Sa bawat tunay na alagad ang pag-ibig na ito, tulad ng sagradong apoy, ay nag-aalab sa altar ng puso. Dito sa lupa nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nasa lupa kung saan dapat ipakita ng kanyang mga anak ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng walang kapintasang buhay. Sa gayon ang mga makasalanan ay dadalhin sa krus upang makita ang kordero ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 31. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.